po ba mga kababayan na sa statement o sa binitawan na salita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kahapon, malaman po talaga mga kababayan ko. Aminado naman po ako doon mga kapatid, no? Sobrang laman po ng binitawang salita nito ni PBBM at tagos talaga sa puso ng iba. Pero mga kapatid, ako po bilang isang hindi bihasa o marunong lang tumingin sa pag-aanalisa mga kababayan ko, ay meron po ditong mga banat na pasimple ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po bumanat si PBBM dito Kaya eto na po mga kababayan ko, hindi ko na patatagalin to dahil gusto kong mapanood po ninyo. At wag nyo pong kalimutan na i-like tong live streaming natin ngayon mga kababayan. Mga mahigpit na tagubin sa mga kawani ng gobyerno. In whatever government office, deadlines must be met per schedule. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Mga kababayan, Pakinggan po ninyo to mga kapatid. At meron po ditong bawat isang patama doon sa mga words na sinasabi ng Pangulo na talagang kahit ako nagugulat. sa pagbukas ng higanting petrochemical plant sa Batangas, tumambad sa akin na sipag at talino ng mga Pilipinong manggagawa at mga nangangalakal. Pakinggan ninyo mga kababayan ko Tignan nyo ang sinasabi ng presidente mga kapatid. Alam nyo, pansin ko dito sa deliberation ng kanyang pananalita, meron siyang gustuhin puntuhin na mga individual dito. Ito po, pag-uunawa ko po ito mga kababayan Bakit po? Bakit ko po isinasalaysay itong ngayon bilang pamungad ko na pananalita? Intro pa lang pala ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Mr. President, medyo may curiosity pumapasok sa utak ng mga Pilipino, Mr. President. Ano ba ang gusto mong puntuhin at ipahatid sa taong bayan? Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito. Sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayan na ito. Sa gitna ng pagdudusa at kawalan ng pag-asa ng bayan na ito. Medyo kinakabahan ako sa iyo, Apo. Sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Wait, damn. Sa paulitin natin, mga kababayan ko. Sino tong mga tao na to, mga kababayan ko, na pinupunto ni Presidente? Malalim to, Ang ganda ng talumpa. Kasi to be honest, ang ganda ng talumpati niya. Gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito. Sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Sa negatibismo na tila bumabalot sa ating bansa, na binabaluktot ang ating kakayahang umusbong. Ang mga napabanggit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap. Alibay niya talaga yung bayani. The point of view dito mga kababayan ko, meron mga tao dito sa politika, meron dito mga tao sa ating gobyerno na hindi naniniwala sa kakayanan ng Pilipino. Kung ako naman ang tatanungin nyo mga kababayan ko, I really trust the government. I really trust my co-Filipino. Kapwa ko Pilipino. 'Di ba? Ang punto ni Pangulo dito, merong mga tao hindi certain, hindi niya in-specify certainly na may mga tao dito pero dinaan niya sa patula yung words Kung papapansin nyo tingnan nyo Binabaluktot ang ating kakayahang umusbong. Binabaluktot ang ating kakayanan umusbong. Binabaluktot ang ating kakayanan umusbong. Ano ba yung pinopoint ni Pangulong Bongbong dito? For me mga kababayan ko, ang pinupunto ni Presidente dito is
gusto niyang isulong o gusto natin magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas, kaso may mga taong ayaw at hindi pabor sa pag-usad ng ating bayan. Bakit ba hindi nagiging pabor to? Tanong BNK. Kasi nga mga kababayan ko, meron silang mga best and self-interest, mga kababayan ko. Yan yung mga taong ayaw bumaba at ayaw magparaya sa pwesto. Kung tutusin, may kakayanan tayo mga Pilipino eh. The point na point ni Presidente dito is the general for the Filipino people. Ano ba yung kakayanan natin? Whatever na magkaroon tayo ng global investors, di kakayanin ng bansa natin yon. Education sa ating bansa, mga kababayan ko, maibabalik natin yung standard education. Kaya ng mga kababayan din natin yon. Parang ang lahat ng to, mga kababayan ko, pumupunto sa mga pumipigil sa gustong mangyari ng gobyerno natin. Hello po, shoutout po Ma'am Mighty Baisa, mga kababayan ko. Ang mga napabanggit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap ang hadlang, kaya nating umunlad at magwagi. Correct. Kaya natin talaga, Mr. President, kung magsasama-sama po tayo. Tama po yan, Mr. President. Kasi sabi ko nga sa inyo kung nagpapakalat sila ng mga disinformation right now, mga kababayan ko, against you, Mr. President, talagang ganyan ang mangyayari. Pero para sa atin, mga kababayan ko, yung sinabi po ni Presidente dito, ang laking patama po nito sa mga tao na yun. From Tita Emily Sipagan, I'm so disappointed with Sen Aimee. She did not even have their nerves to correct PRRD. Agree. I agree. Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Medyo malalim yung pagkakabalangkas niya dito. Para naman sa akin, kung titignan ko yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito, mga kababayan ko, yung words na walang kakayanan o nanghihina. Kasi nga mga kababayan ko, kung sa termino ko, ibabase to, marami kasi mga politiko na akala nila walang tiwala sa taong bayan. Totoo walang tiwala sa taong bayan. Most of the politician, mga kababayan ko, ginagawa kasi tayo nilang mangmang. Totoo, ginagawa tayong mangmang ng mga yan para pag mangmang tayong mga Pilipino, wala tayong alam, sila lang ang nakakaupo dyan. Ngayon mga kababayan ko, inopen up ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Inopen up ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Pilipinas. Not for the party, hindi siya partido. Kumbaga, meron ka panghahawakan na ang parang bagong lipunan, mga kababayan ko, di ba? Ito naman bagong Pilipinas, mga kapatid. Kung napapansin ninyo, di ba? Mga kababayan ko, ganyan-ganyan niya ginawa yon, mga kababayan. So ang akin lang dito, yung may mga pumipigil talagang Pilipino na ayaw tayo umangat because gusto nila sila lang ang nakaupo, sila lang ang may power. But President Bongbong Marcos said, mga kababayan ko, na maraming pumipigil sa atin at kailangan din natin ito. At mga nagiging inspirasyon niya, yung mga taong ginagawang mangmang. Tuloy. Sa mga makakasarili na pilit tayong hinahatak sa landas na tayo at prinsipyong kanya-kanya, ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong kumilos. Correct, Mr. President. Kahit naman ako, tatanungin mo ko, mas gusto ko yung pangarap mo eh. You know what's the reason kung ba't gusto ko yung pangarap mo for the Filipino people? Totoo to alam mo kung ba't gusto ko yung pangarap mo for the Filipino people? Kasi because you sacrifice your 6 years of your life being a President of the Republic of the Philippines, the most toxic job in the world, mga kababayan ko, is being a President. Kaya sinuportahan kita eh. Kasi gugugulin mo yung 6 na taon mong buhay for the Filipino people eh. To serve to our country and to help the Filipino people. Ang gusto mo lang naman kasi maiangat ang bayan. Kaso nga lang talaga, mga kapatid, may hindi talaga makaintindi ng gusto mong mangyari kasi may kanya-kanya silang self-interest at may kanya-kanya silang gustong mangyari.
Let me example charter change. Bakit hindi nila gustong ipasa ang charter change? Mga kababayan ko, some of the senators abolished the charter change. Yung mga senador na yan, mga kababayan ko, no, yung mga senador na yan, mga kapatid, no? Yung mga senador na yan, ha, mga kababayan ko, tayong mga Pilipino ang bumoto sa kanila, tama? Tayo ang naghalal sa kanila. Tayo ang nagbigay, tayo ang nagbigay. Tayo ang nagbigay sa kanila ng authority to give us at para bigyan tayo ng tulong sa makatuwid. Medyo pangit yung words sasabihin ko dapat pero ayoko. Bigyan natin ng tulong, makita natin yung dapat nating malaman, mabigay sa atin, which is nagagampanan lang naman nila. Suddenly, mga kababayan ko, kagaya na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, ginagawa tayong mangmang. Ginagawa tayong ito, but the President said hindi naman pinupunto niya doon sa mga senators natin. No? Inabolish ito, ayaw nilang ituloy kasi, mga kababayan ko, ang katwiran daw nila, ang sinasabi nila, bakit itutuloy kung mawawala naman sila. Di ba mga kababayan ko? Thank you very much for trying to lead us. And di ba, mga kababayan ko, ang problema ngayon, mga kababayan, bakit nasasabi ng Pangulong Bongbong Marcos to? Sa totoo lang, sa bayang ito, hindi po mabibilang ang dami ng mga katulad nila, mga tanglaw na di kayang takpan ng kadiliman. Tingin nyo, di ba kayo naku-curious sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung ibig niya sabihin dito na tanglaw, tayo pong mga Pilipino yon, mga kababayan ko. Tayo po, ang tawag po niya sa atin na tayong mga matatapang na tanglaw, mga kababayan ko. Bakit tayo tinawag ng Pangulo na tanglaw sa pananaw ko ha? It's because mga kababayan ko, hindi tayong kayang gapiin ng mga taong ito. Kasi pasimple si Pangulo dito na may binabanatan ni straight mga kababayan ko. Kaya nga nabigla ako dun sa mga palaban na salita niya. My fellow Filipinos, it is in the spirit of our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. Kaya sumunod ako sa iyo, Mr. President, because yan ang isisigurado mo. Yung seguridad ng aking mga susunod na henerasyon. Kaya sinusundan kita. Ito yun Kaya nga ginawa ko to, hinimay ko to para malaman ninyo, mga kababayan ko. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. Ayan yung gusto ni President kababayan. Ayan yun. Kaya nga mga kababayan ko, kaya sinusundan ko si President Marcos sa gusto niyang mangyari para sa bansa natin because sinisecure niya na yung kinabukasan ng ating mga kababayan. Thank you po for your stars, Marisa Sahor and Marilu Ong. Thank you very much po, mga kababayan. Ito. Tapos, ganito ginagawa ng Pangulo, ganito ginagawa ng Presidente, tapos sasabihin ng kabilang parlor, it calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. We cannot... Si Marcos, gusto niyang mangyari sa Pilipinas, maganda. Si PBBM gusto niyang matapos yung mga proyekto para sa Pilipinas dahil sinisecure niya yung kinabukasan ng ating mga mamamayan. Tapos yung mga tapos na maupo ang sasabihin, mga kababayan, we cannot... That's why sinasabi ko na sa inyong yun. Si Bongbong Marcos, bangag noon, ngayong presidente.
Presidente na pangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente po. Ang ina yan. Imagine that. Mga kababayan ko. Umay, di ba? Simple lang ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakasimple lang. Hindi tayo pag-away-awayin, pag-isahin ng Pilipinas, gawing iisa. Kaya nga tayo gumawa ng bagong Pilipinas eh. I know, yung nangyayari sa tatay niya noon time na yon, mga kababayan ko, dinadanas din natin ngayon. Like I said mga kapatid, ang parang Ninoy dito, alam niyo kung sino? Mga kababayan, si Duterte ngayon. Oo. To be honest, Ma'am Imelda Torre, hello po sa inyo. Totoo, ang nagmamala Ninoy ngayon, si Digong. Mga kapatid, kaya nakakalungkot eh, yung mga pahayag niyang ganyan. Mga kababayan, tuloy natin. Di ba? Kayo nang bahalang humusga sa part na yon, mga. Bakit marami sa atin ay napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marupok ang paggaan sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Uso pa rin ang palakasan. Correct. Uso pa rin talaga ang palakasan. Kasi bakit, mga kababayan ko? Bakit ba inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos to? Kahit nga mga empleyado kahapon tinamaan sa mga sinabi ni Pangulo, di ba? Oh, bawal na ang kukuya-kuya-koy sa loob ng ahensya ng pamahalaan. Oh. Bawal na ang bawal na ang mga masungit. No, pinaliwanag ni Pangulo, di ba? Dinaan niya pa nga sa pabiro na paraan bago niya binasag yung mga empleyado na yun eh. Tama kang palusot. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Sino kaya itong ayaw lumaban ng patas? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, mga kapatid, gustong makalusot. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Parin, mga tita, tito, ate, kuya, nanay, tatay. It's very simple arithmetic. Tako, kukuha nyo yung punto na yon. Gustong makalusot. No? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. It's not batas trapiko, Mr. President. Pinasakali mo lang dun eh. Pinasakali nito eh. Ang galing ni Presidente, no? Ang gulupit niya magpasakali ng banat. Hindi mo siya halata, pero pag tinignan mo ng malalim, shock ka. Diba? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Yung kalat itinatapon kung saan-saan. Mr. President, double meaning ka lagi. Sabi dito ni Splat Communication TV, shoutout kapatid, please visit kay Splat Communication. Huwag nyo kalimutan suportahan ng kapatid natin. Keep it up, the great work BNK. Maraming salamat. Kailanman hindi mananalo ang puon ng kampon ng kadiliman. Correct! Thank you for your super chat, kapatid. Tuloy natin. Uso pa rin ang palakasan. Uso pa rin ang palakasan. Talamak ang palusot. Talamak ang palusot. Ano kaya ang palusot to? Bakit parang nagsalita si President Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan ko? Lahat natataon sa nangyayari. Hindi nga, totoo nga Mr. President ha, natataon sa pangyayari talaga. Totoo. Tuloy. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Gustong lumamang, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa tambayang paulit-ulit na Hindi pwede ibunton ang sisi sa taong bayan na paulit-ulit. Mga kababayan ko, gustong makalamang, ayaw maunasan. Mga kababayan, di ba sabi ni PRRD, wag niya daw, wag mo isisi kung kani-kanino. Uy, nasabi ni PRRD kagabi yan, di ba? Naalala ninyo?
Sabi ni Pia Adi, wag daw ni Pangulong Bongbong Marcos isisi kung kani-kanino. Mga kababayan ko, yung mga nangyayari. Seryoso kung panoorin niyo yun. Sabi yun doon. Tuloy natin. Kung saan-saan, uso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot, gustong makalamang, Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa tambayang paulit-ulit na pinangakuan pero hindi natutupad na pangako. Hindi na Ouch! Oh my God! Alam mo, para ako aatakihin sa puso sa speech ni Pangulong Bongbong kahapon. Kasi yung pananalita niya, there is a point of direction. Kumbaga parang meron akong arrow. Nag-point ako sa'yo. And then binitawan ko yung bow. Sinalubong ka ng arrow point to point, di ba? Sa totoo lang, ganun na ganun, straight to the point. Pero kung maiintindihan mo yun, mga kababayan ko, may dinadali si Pangulong Bongbong Marcos dito. Yung mga, first time ko lang nakarinig kay Pangulong Bongbong Marcos ng ganito ang banat niya, mga kababayan. Promise! First time ko lang narinig kay PBBM na ganito bumanat si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakagulat ito, mga kababayan, ha? Tingnan nyo po, tingnan nyo. kung saan-saan, uso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot, gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa tambayang paulit-ulit na pinangakuan. Paulit taong bayan, hindi pwede ibunto ng sisi sa paumbayan na paulit-ulit na pinangakuan Pero hindi natutupad. Para ganito ba yan, Mr. President? Magje-jet ski ako. Pupunta ako doon sa West Philippines. Magbigay ako ng magje-jet ski, di ba? Parang kilala ko ata yan, Mr. President, napakanta ng ganito. Nung ikaw ay kailangan, meron siya sa luneta. Kailangan mo, Rodrigo. Ikaw ang pagbabago. Meron din ganyan sa luneta rin. Ganon. Kasi yung mga kailangan natin yung mga ganito. Diba? Bawal ang wangwang. Ganyan, mga kababayan. Meron din nagsalita niyan, mga kababayan. Hindi ako subukan. Hindi tayo magkakasundo-sundo, mga kababayan. Meron din nagsaluneta, pataba-taba ako, di ba? Kaya kay Rodrigo na tayo na siyang magbabago. Bawalang siga. Di ba? Na pangako. Hindi natin pwedeng sumpatan ang masang biniguna. Correct, hindi talaga pwede. Kaya nga, Mr. President, sinusundan ka na namin. Hindi pwedeng biguin ang masang biniguna. Alam mo, ang ganda ng sinabi niya dito. Dito ako na-touch sa sinabi ni Mr. President, to be honest. Ito ako na-touch sa kanya na sinabi niya yun. Sa lahat po ng gusto makapanood nito, nasa YouTube channel ko po. Biyahe ni Koy TV. Yan. Para makita niyo lang po. Nang maraming beses. Kaya ilang beses ko na itatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Alam mo, ang lalim niya dyan, mga kababayan ko. Sobrang lalim nila dyan, mga kababayan. Paano hihilumin ang galit ni Juana at Juan de la Cruz? I think ang theory ko dyan, yung Juana is the Dilawan and Juan de la Cruz is Duterte. Hindi nyo napapansin, Juana is babae and Juan de la Cruz is lalaki, mga kababayan. Juana, parang tinatanong niya dito, paano natin hihilumin ang sugat ng mga Dilawan at ng mga Duterte? Ganun ang paningin ko, tignan mo Tignan nyo to.
aking sarili. Paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? 'Di ba? He is pointing at two person na babae at lalaki. Eh sino bang both founder nung dalawa? Babae rin at lalaki. Tama ba ako? Sana tama 'to, 'di ba? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanila? Imagine that. Nagtataka sila, mga kapatid. Paano ibabalik yung tiwala daw ng mga yan sa gobyerno, mga kababayan? Ng sarili sa ating kinabukasan. Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? Sana nga po. I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation and that empowerment will bring. We now have that plan. Pumapasok kayo. The very simple sinabi ni President doon, I was impressed because yung sinabi niya for the Filipino people, paano maibabalik. Now, kung lalaliman mo doon yun sa mga salita ng Presidente, hinihilom niya yung sugat between the Yellow and the Duterte hanggang namumuno siya. But suddenly, sometimes hindi naiintindihan nung iba, mga kababayan ko. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang lawak nung sinabi ni Pangulo, ang tindi na generally, mga kababayan ko. Kaya nga habang nagko-cover ako, sabi ko, shit, grabe, ibang klase speech niya ngayon na. Kakaiba. Hindi katulad ng dati. Tapos, habang yan ang sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos, ito naman sinasabi ng kabila. The benefits that innovation and that empowerment will bring. We now have that plan. Meron na tayong plano, pero itong mga to, mga kababayan ko, magulo. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Di ba? Eh pag ginawa nyo yan, ito nasabihin ko sa inyo. Kapag ginawa nyo yan, magagalit ang taong bayan sa inyo. Tandaan nyo to, remember. Dabaw ka lang. Dabaw ka lang, Jude. Dabaw lang tayo. Pero presidente yun. Sana po, no, wag nating pairalin, tay, yung init ng ulo. Diba? Maraming pwedeng pagbuhusan ng pansin yung init ng ulo mo, tay. Diba? Diyan ako takot. Ayaw po mangyari sa iyo yan. Maburo lang, ako namang nagpapakawa. Kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Now you know, tay, at least sa bibig mo nang galing. That, Philip, pag ginawa mo, pinababa mo, kung gagawin ninyo na pababain si Pangulong Bongbong Marcos, pag pababain si Pangulong Bongbong Marcos at inihalin tulad mo, kagaya ng pagpapalayas ng mga dilaw sa kanila. Sa tingin mo, tay, madidivide talaga ang Pilipino. Promise, hindi ako mangangamba. Maraming titindig for the president. Tandaan nyo. Sabi ko sa inyo. Tandaan nyo to. Hindi ako nagbibiro. Hindi napapayag ang taong bayan katulad ng ginagawa nyo nila noon. Wala ng Pilipino ngayon nang mauuto pa ulit ng mga tao na yun. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, sasama ba yan sa people power? Sasama pa ba yan? Wala nang sasama yan. Manunutok na kayo ng baril nun. Gagawin nyo rin ba yung ginawa nila sa mga tao na tinutukan, pinasakay sa
truck ng militar, pinasama doon sa EDSA, na hinostage yung mga tao? Uulitin nyo ba ulit yun? 'Di ba? Uulitin nyo ba ulit yun? Let me ask you a question. Kung uulitin nyo ulit yun, magpi-people power kayo, the Philippines will no more longer na magiging matino. Kasi yan ang pangit sa mindset ng Pilipino ngayon no? Kanya-kanyang tira, kanya-kanyang bira. Kanya-kanyang incompetent kung tawagin nila. 'Di ba? Kanya-kanyang birada, kanya-kanyang gustong mangyari, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo palalayasin mo ang mga Marcos, sa tingin mo papayag kaya itong mga taong bayan ngayon? Pag pinalayas, ako 100%. Pag pinalayas nyo ang Marcos sa Malacanang, mawawala na ng tiwala sa inyong sambayan ng Pilipino. Trust me, mawawala na sa inyo ng tiwala ang taong bayan. Hindi kayo kikilalanin yan. Kasi bakit? Paulit-ulit na lang tayo nag-i-ed sa people power pag ayaw nyo ang nakaupo. Kanya-kanya kayo ng pagpapatalsik, kanya-kanya kayo ng pagpaparating. Pagtutulong-tulungan nyo yung presidenteng may nagagawang matino. 'Di ba? Mga kababayan ko, ganyan ang gagawin ninyo. Sa totoo lang, uupakan nyo ng uupakan. People power 1, pinatalsik nyo yung tatay. People power 2, pinatalsik nyo si Erap. Gusto nyo pa ba ng people power 3 ulitin? Alam nyo ba yung people power na nangyari nun? Alam mo, kwento sa akin ng tiyahin ko Tiyahin ko. Tinutukan sila ng baril ng sundalo, pinasakay doon sa truck, sa army truck, pinababa sila doon sa EDSA. Mga kababayan ko, pinasama sila doon sa rally. Kasi kaya nyo pinasama yung mga tao na yan sa rally kasi ang sabi ninyo kapag hindi bumaba si Marcos, bubombahin ninyo ang EDSA Shrine. Maraming tao ang mamamatay. Doon nyo tinakot si Marcos. Kaya bumaba si Marcos noon. Mga kababayan ko, dahil ayaw niyang may mapahamak na mga Pilipino. Uulitin nyo ulit yan? Based on your words, tatay. Anong ginagawa natin sa Pilipinas, tay? Diba? Yan ba yung pangarap nyo sa amin? Yan ba yung gusto nyo sa Pilipinas? Yan ba yung gusto nyo sa mga Pilipino? Magulong buhay? Hindi namin pinangarap yan. Hindi namin gusto yan. And kahit sino sa amin dito, hindi namin gugustuhin na tumira sa magulong pamumuhay, tay. Sasabihin nyo dito ngayon. Uulitin nyo, palalayasin nyo Marcos kagaya ng pagpapalayas na ginawa nila sa pamilya nila. 'Di ba? Uulitin nyo. Kasi pinoprovoke nyo na yung mga Pilipino. So, anytime, pwedeng mangyari to kapag naipasa to. Kasi kung totoong for the Filipino people kayo, tay, maniniwala kayo sa sinasabi ng bawat sa bawat sinasabi ng mga kababayan natin Tay, hindi lang Davao ang Pilipinas. Napakalaking arkipelago ng Pilipinas. Binubuo tayo ng mga isla. Luzon, Visayas, Mindanao at napakaraming mga Pilipino, hindi lang po Davao, tay. Kalungkot, no? Ganyan yung mga sinasabi nila. Ganyan yung mga pinaparating nila. Hindi nila gugustuhin to. All out war ang binubuo ninyo. Sa tingin nyo, papayag pa ba ang mga Marcos na bababain sila sa pwesto ng ganyan? Sa tingin nyo, hindi, tapatan tayo. Ubarin ko to. Tao ako, lalaki ako sa inyong haharap. Sa tingin nyo, bababa pa ba ang mga Marcos ng ganyan? Papayag pa ba sila? Tanungin ko po, yung mga Marcos loyalist ba, papayag pa ba yan? Hindi na papayag yung mga yan.
Dinaya na nga tayo ng 2016, tapos ngayon bababuyin pa tayo sa gagawin nila. Hindi na matatanggap ng taong bayan yun. Kung hindi nga mahal si Marcos kung hindi talaga mahal si Marcos ng mga tao, bakit 400,000 ang pumunta sa Luneta? Bakit antinaw sa survey na mamayagpag ang Pangulo? Bakit hanggang ngayon? Because of what? Mga kababayan ko, strategy nyo to. May gagawin si Pangulong Bongbong Marcos na programa, sasabayan ninyo. Tama? May gagawin si Pangulong Bongbong Marcos na magandang gagawin niya, sisiraan ninyo. Diba? Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya nung panahon na pinalayas kayo. Diba? Mga kababayan ko. Tama ba to? Para sa mas marami pang detalye. Yan ang hindi ko matatanggap, mga kababayan ko. Tama, di sila magsasucceed. Defection tawag diyan ni PRRD. Kagabi dahil sa na-expose ang 51 billion 3 years na pondong napunta sa distrikto nila. Di ba totoo yan? Splat communication, isa rin yung sanginingit-ngit niya dahil mga anak niya naiipit.